Kami nga pala ni Johan at Yasi ay walang magawa sa buhay kaya namin naisipan nga namin na manghapin na laang sa dagat. Pero pagdating nga sa dagat ay lugmok ang Disney Princess at mahiluhin sa bangka. At tuwang-tuwa nga si Yasi dahil kinagat siya ng umang. Pakuy. So yun na nga guys, for today's video ay nangunguha nga pala kami ng umang at mga hapin nga kami nila Johan sa dagat. Wala nga palang pasok sa Johan ngayon na isang linggo kaya naman siya lagi ang kasama ko ngayon at siya ang aking taga-video. Dapat nga pala kagabi pa ako nanguha ng umang at mga nakalabas nga sila kapag gabi. Kaya nga lang ay masama ang pakiramdam ko kagabi kaya ngayon na kami nanguha. Dini nga pala kami sa kubo ni Onicha nangunguha ng umang. Kinakalkal namin yung mga dahon at nandun sila sa ilalim. At habang nagkakalkal nga kami dito may napansin si Yasi na bulaklak. Para siyang sampagita pero hindi naman siya sampagita. Bakit naman pati magkakasampagita din sa lalauhan? Pero yung amoy niya amoy sampagita. Iniisip ko nga kung saan siya galing. Kasi wala namang mga puno dito na may ganyang bulaklak. At saka parang kakalagas laang niya. Ari mga puno sa tapat ay hindi naman nabulaklak ng ganyan. Sabi ko na nga baga ay kaya pala kanina parang may kakaiba akong nararamdaman. Para bagang ano ay, parang ako'y kalibangon. Ang sakit ng tiyan ko. Pero hindi sa biro, amoy sampagita talaga yung bulaklak. Pero hayaan na natin, mas maganda kung magpapakita siya sa camera kung meron man. So ayun na nga at si Yasi ay namalirit na, nakagat siya ng umang. Si Johan naman ay imbis na tulungan ay hawak agad niya ang cellphone at abidyohan daw niya pang million views. Kaya naman, nilamon na rin ang pagiging vlogger. Ayaw nga pala bumitaw ng umang at kahit anong hata ko nga ay nahigpit lang lalo ang kagat. Kaya naman ay pinukpok ko na nga ng martilyo. Buti na lamang at maliit lang yung umang. At grabe naman pati ang kuko, yanong itim. At dahil nga pala hindi na masaya, umuwi na kami at kami mamimiwas na. O mga hapin. At nakasimangot nga pala ang aming Disney Princess at may tampo siya sa umang. Dini nga pala kami mga hapin sa labas ng ilog. Hindi kasi kami pwede manghapin ay sa ilog kapag na ring pain namin ay umang. At ang sisibad lang ay patlay at saka gangat. Isama mo na rin ang kutaba. Umihibas nga pala ngayon kaya paglabas namin ng ilog ay mababaw ang tubig. Pero ang low tide ngayon ay hindi ganun kalawak o hindi baga ganun kalaki ang hibas ngayon. Yan. Let's go! Kumuha nga pala kami ng bato na gagawin namin buntugan o yung parang gagawin bagang angkla. Hindi kasi pwedeng angkla ang gamitin namin kasi baka sumabit. Kailangan pa namin sisidin yun pag nagkataon. At ayan nga pagkatapos namin kumuha ng bato ay hahanap na kami ng pwesto namin. Dito nga lang din pala kami mga hapin malapit lang sa bukana ng ilog. At saka nga pwestuhan namin ay dun lang din sa hindi naman ganun kalalim. Abay mahirap na at maliit lang kasi itong bangka namin tapos maliit pa ang tarik. Baka kapag inabot kami ng lakas ay tumaob. Pinagsusuot ko nga pala sila Johan ng life vest at sa medyo malayo sana kami mamimiwas para marami kaming mahuli. Dito kasi ay lagi nang minamimiwas. Ay ayaw naman nila. Si Johan kasi marunong niya maglangoy. Kasama lagi yan ni Papa sa paninisid. Mas sanay pa yan sa akin sa dagat. Si Yasi naman, akala niya talaga may hasang siya. Kaya naman dito na lamang kami sa malapit. At nandito rin naman si Papa, ayan naninisid. Wala kami nga asahan na makakahuli kami ng malaking isda at gawa ng ahulihin na yun ni Papa. Sa amin na lang ay yung maliliit. Maganda nga pala ngayon mamiwas at gawa ng makulimlim. Hindi masakit sa balat. Parang maulan nga laang. Wala namang problema kahit umulan. Kaya rin naman ang aking cellphone. Kahit mabasa. Yabang. Yun nga lang, ang pangit sa camera at gawa ng madilim. Mabalik tayo, may nahuli na nga pala si Johan. Ito yung isda na tinatawag naming kulapnit. Yan ang pinakamasipag sumibad na isda din sa dagat. Medyo nakakabad trip nga lang kapag sila ang nasibad at gawa ng ang galing yan magsabit ng biwas sa bato. Pagkasibad kasi nila pumapasok agad sila sa bato. Kaya dapat bantayan mo maigi yung nylon mo. At saka kapag na rin sa batuhan ka mamimiwas ay dapat marami kang baon na biwas. At lagi talagang nasabit. At ayan nga ang bilis ng sibad, may sumibad agad sa akin. Boy naman no, yan ang laki. Kulapnit nga din pala itong sumibad sa akin at yan nga talaga ang masibad dito sa dagat. Tapos may sumibad din kay Johan, kulapnit din. Aba yan, liliit naman ang isda din. At ayan may sumibad na naman ulit sa akin. Kaso nga lang ay magaan, paniguradong maliit na naman ito at kulapnit na naman ito. At ayun, tama nga ako. Yanong liliit, nasan kaya ang mga magulang na rin? Pinipili nga pala namin yung medyo malaki-laki naman ng kaunti. At yung maliliit ay pinapakawalan namin. Pero parang sila din naman yung nasibad, yung pinakawalan namin. Magkakapareho ng laki ay. Kakaumpisa pa nga lang pala namin mamiwas at ayan nga at si Johan ay nakakailang patid na ng biwas. At may nahuli nga pala siyang isda na kulay asul na may dilaw. Hindi ko alam kung anong tawag namin dyan. Basta isda. Parang katulad siya ng bunak pero hindi yan bunak. At habang abala nga pala kami ni Johan sa pamimiwas, ang aming Disney Princess na kasama ay tahimik lang. Medyo umaalon kasi ng kaunti kaya tahimik yan. Mahiluhin kasi yan sa bangka. Ang balak nga pala sana namin ay sasama na lang kami kay Papa sa paninisid. Kaya nga lang ay kakatreatment lang ng aking buhok. Sayang naman kapag alangoy ko laang ari. Maganda sanang manisid ngayon at malinaw ang tubig. Marami raw si Papa nakikitang lobster. Sayang naman. Parang ang gandang manghuli ng ganun. Ay, tinta mo sinabit lang tuloy. Nge. Katakas pa. Ito rin yung nakita ko kanina. Oh. Malalaki-laki dito, ano? Maliliit. Lumipat na nga pala kami ng pwesto at dito nga sa bago namin na pwestuhan ay medyo maliliit pa din naman pero at least naman na hindi na sobrang liliit. Dito ko nga lang pala nilalaglag yung biwas sa tapat ko at nagkukumpulan nga sila dito. Medyo hirap lang ako magbigwas at isang kamay lang yung gamit ko at hawak ko yung cellphone. Si Yasi nga pala ay talagang nalulumbay na. Mamaya ay tulog na yan. Ganyan talaga lagi yan kapag nasakay sa bangka, laging tulog. Nakahuli nga pala si Johan ng isdang pakoy at ang gulat nga ni Yasi ay nangangagat kasi ang pakoy kaya takot yan. Nakagat na rin ako dati niyan. Buti na lang hindi lunok yung pain kaya hindi napatid yung nylon. Wow, ang laki ng huli.
Isang kiluhan ah. Yan, ang cute naman ng nasibad sa amin, pang asar. Ang kukulit itong maliit na ito. Ay, uhuli. Sino? Kamalangan mo na yung mga... Nito yung may parang tusik-tusik na. Yan. Yaw! Huli ka rin lintis ka. Laki. Tagal na. Ang tayo po. Another good size. 20 kilo. Pakapakawalan. Pakoy. Tinaw. Wow! Ang dami yung white kilo natin dala. At dahil nga tanghali na at sobrang init na at nakakagutom na rin, kaya naman kami ay tatabi na. Si Asi nga pala ay sumama na kay Papa at magbebenta daw sila ng mga nahuli ni Papa sa paninisid. So bali ito nga pala yung mga nahuli ni Papa sa paninisid. May mga nahuli nga pala siyang lobster. Marami daw siya nakikitang lobster din sa napamiwasan namin. Hindi niya lang hinuli yung iba at gawa ng maliliit pa. Tapos may mga nahuli rin siyang sigapo. Sabi ko nga sa kanya dapat hinuli na niya yung maliliit na lobster, taalagaan namin sa cage. Pero yung cage pala na ginawa nila Papa ay nahihibasan, pambalatan laang talaga yun. At saka ang mga lobster naman daw pala hindi basta-basta naalis sa bato. Hanggang sa lumaki na sila dun. Maliban na lang daw kung nabulabog dun sa bato o hinuli. Pero hindi daw yung tulad baga ng ibang lamang dagat na pauli-uli. Para din pala silang sigapo. Humanap nga lang pala kami ng magandang pwesto din sa tabing dagat at dito na nga kami magluluto. Nakamiss nga pala yung ganitong ginagawa namin kapag panahon ng balatan. Dumadayo kami sa ibang lugar. Pagkatapos namin manguha ng balatan o sea cucumber, ayun sa tabing dagat kami kakain. O di kaya minsan ay sa bangka. Yan, ang dami nga palang pa-style ni Johan sa pagbibideo at umakyat pa ng puno. Kinaran niya talaga ang pagiging videographer. Nakakatuwa nga pala yan si Johan kapag yan ang mag-video sa akin. Marunong na siya, sanay na. Yun nga lang kahit nag-aiyak na yung kasama ay pagbibideo pa rin ang nasa isip. Nga pala ako'y nagpapakahirap sa pwesto ko. Naalala ko nga pala na meron nga pala akong table. Ito nga palang table na ito yung nabili ko online. Perfect nga pala itong dalhin sa mga outing, camping, yung mga ganyan. Maliit nga lang pala itong binili ko pero may malaki nga nito. Maliit lang yung binili ko kasi lagi lang naman ako mag-isa. Pero ngayon nga ibala kong umorder ng mas malaki dito kasi lagi na ako may kasama. Ang luto nga pala na gagawin ko din sa mga nahuli naming isda ay sasabawan ko, luluyahan. Tapos yung iba nga ay iihawin namin. At nga pala bago tayo magpatuloy ay shoutout muna kay Jessa Tongoy, Christine Moya, Kate Aquino, Marisa Brunosa, Vince, Jan Luis de los Santos, at kay Pulgueras Magbanwa. Nga pala kapag na rin dalian ng luto at nakakagutom na, dinadala ko lagi itong aking attache case. Hindi kwarta ang laman yan kundi butane. Minsan din kasi nahihirapan kami magbuhay ng apoy at minsan na inaabot kami ng ulan at basa ang kahoy. Kaya lagi ko itong dinadala. Hindi naman siya mahirap bitbitin at gawa ng may lagayan siya. Pagkatapos ko nga pala maglakang ng ulam ay nangunguha naman ako ng panggatong at mag-aihaw nga kami. Konti nga lang pala yung sinabawan ko at nagtira nga pala ako ng ilang piraso at apertuhin ko nga sa bahay. Kahit paano nga pala ay medyo marami din naman ang nahuli namin. Hindi ko na nga lang nabidyohan at gawa ng nasa isip ko ay pagkain na at ako'y gutom na. Hindi nga lang ganun kalalaki pero okay na rin naman. Muntik na nga palang masunog ng aming inihaw. Kunti na lang at uling na. Pero okay lang naman yan kapag pakoy kasi nga ang pakoy naman ay makapal ang balat. So yun na nga guys, kain po tayo. Ang sarap kumain kapag ganitong sariwa ang ulam. Yung pagkahuli ay lulutuin agad. Tapos din ipakakain sa tabing dagat. Sakto nga pala at nakabalik na rin sila Papa kaya kumain na rin muna sila dito bago nga kami umuwi. Sabay-sabay na kami uuwi. Kanina pa nga pala yan si Papa naghahanap ng ulam at kanin nga lang ang baon niya. Siya daw ay gutom na at kanina pa siya naninisip. Pero hindi pa siya nag-aalmusal. Same kami. Wala kasing ulam sa bahay kaya kanin lang ang dala niya, naasa kasi yan na makakakuha siya ng sea urchins kaso wala ta siya nakita. Dini kasi sa amin na hindi naman problema ang pang-ulam. Kaya kapag napunta kami ng dagat ay kanin lang talaga ang dala namin. At pangbuhay ng apoy o di kaya ay suka, pangkilaw. So yun na nga, pagkatapos nga pala namin kumain ay pauwi na kami. So yun lang, bye!